Mike Abe, talaga bang kakampi ito ng mga kriminal? Hindi na nakapagtataka mga kababayan ha. O baka naman, itong si Mike Abe ay tumatanggap din ng payula mula kay Kerwin Espinosa mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yan ang mga kababayan, bakit pa itong si Mike Abe ay galit na galit talaga kay dating Pangulong Duterte. Araw-araw na lang talaga tinitira niya itong si dating Pangulong Duterte at gumagawa ng mga kwentong kasinungalingan para ipaparating lang sa kanyang mga taga-suporta na masama. At ganito na ang mangyari kay dating Pangulong Duterte. Katulad nito mga kababayan, itong si Kerwin Espinosa nga ay nagpahayag na willing siyang tumistigo doon sa ICC laban nga kay dating Pangulong Duterte. Aba, itong si Mike Abe, kaagad-agad gumawa ng kwento na magkakaproblema din daw. O dagdag problema na naman daw ito kay dating Pangulong Duterte. Dahil matibay daw na isang magiging witness itong si Kerwin Espinosa pagdating doon sa ICC mga kababayan. Ako, Mike Abe, wag mo kaming lokohin. Si Kerwin Espinosa ay self-confessed drug lord yan. Tapos pinagmamalaki mo ngayon. At ayon sa mga pinagsasabi mo para mabigyan din ng hustisya, yung nangyari sa kanyang ama nung namatay sa loob ng kulungan. Paano naman yung hustisya ng mga nabiktima? Yung mga nabintahan nila o nakagamit ng mga droga na kanilang pinapakalat. Paano naman yung mga pamilya na nasira yung kinabukasan, Mike Abe? Mabuti ka nga hindi nasira yung kinabukasan mo eh. Kahit pa paano, tumino ka ng konti. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, dapat yung panahon na yan, ipagpasalamat mo yan. Kaya nga, kunwaring papatayin ito si Kerwin Espinosa eh. Para naman yung nangyari na yon ay ibibintang na naman kay dating Pangulong Duterte. At itong si Kerwin Espinosa, kompleto ito. May ID, may passport. Kaya mabilis ito makapunta doon sa ICC, Mike Abe. Huwag mo kaming lokohin. Alam na namin yung mga kwento na yan. At alam ng ating mga kababayan kung bakit si Kerwin Espinosa ngayon ang target na magiging witness doon sa ICC. Kasi nga, yung mga kinuha nila noon, wala. Mga muryo-muryo, walang mga ID mga kababayan. Kaya itong si Mike Abe, gumagawa na naman ng kwento para kunwari, para sabihin ng ating mga kababayan, napakabigat pala nitong maging witness itong si Kerwin Espinosa. Ito na mga kababayan, wag na natin ito patagalin. Pakinggan natin itong kasinungalingan itong si Mike Abe na ito. Ito na. Ito? Nakadagdagan pa po ang problema ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit nga? Aba, yung isa po sa controversial na pangalan, Espinosa, yan po sa Leyte, sa probinsya. Kung yung mga gunita, yung mag-amang yan ay parehong biktima. Yung kanyang ama at saka itong kasalukuyan po na si Kerwin Espinosa. Yan po yung isa sa Kita niyo mga kababayan, sinasabi niya kagad na biktima. Biktima o sila ang nambibiktima? Ikaw, Mike Abe, ayusin mo yung pagkatao mo. Napakasinungaling mong tao kang hindot ka. Kontrobersyal nung araw, nung panahon ni Duterte. Bakit? Kasi nga po nawala yung kanyang ama. Bakit na nawala? Dahil sa biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Tangina. Dahil Tangina. Paglabag sa karapatang pangtao? Kung hindi ka ba hindot ng tao ka? Anong karapatang pangtao? May karapatang pangtao pa ba yung ganong klaseng tao? Demonyo. Inamin nila na sila yung nagpapakalat ng droga. Sabagay mga kababayan, isang addict din kasi itong si Mike Abe. Hindi na tayo magtataka. Mike Abe, addict ka. Umamin na po itong si Kerwin Espinosa na siya daw po ay willing humarap bilang testigo sa International Criminal Court. Okay? Eto, pakinggan po ninyo. Yung mga polis na kinalakan dun sa war on drugs, handa mo bang testifayan
sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para... Ito yung sinasabi ko mga kababayan, na kunwari, may papatay kay Kerwin Espinosa. Pero sila-sila lang yan mga kababayan. Sila-sila lang yung nagpaplano niyan. Para kunwari, ibintang ngayon sa kampo ni dating Pangulong Duterte, para nga, maging witness itong si Kerwin Espinosa doon sa International Criminal Court. Kasi nga, yung ibang mga witness mga kababayan, walang mga ID, walang passport. At itong si Kerwin Espinosa ngayon, yan yung ipapalit nila doon. Yan yung target nila. Pero akala nila ba? Ay ganun na lang kabilis? Ganun na lang kadali? Magsinungaling doon sa ICC? Baka yung mga witness nyo, baka yan yung makulong doon sa ICC pag nangyari yung mga kasinungalingan ninyo doon. Dapat isama itong si Mike Abby, itong hayop na ito eh. Kasi na, ito na. Mabigyan ng hustisya ang aking ama. Putang ina, may hustisya ba yun? Sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano ba yung naging reaction? Normal lang at naawa ko sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin. Tangina mo Kerwin Espinosa, wag mo nang gamitin yung naawa ka. Huwag ka nang magkunwari may awa kang animal ka. Alam kong wala kang pusong animal kang hayop ka dahil demonyo ka. Huwag mo ngang kunwari ka pang makokonsensya ka pa. Parehas lang kayo ni Mike Abby, mga hindot kayo. Huwag na kayo magkukunwari pang mga naaawa pa kayo. Talagang plano nyo yan. Huwag tanginan nyo. Ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Yan po yung malinaw na sinasabi nito si Kerwin Espinosa na kung di ako nagkakamali at till now ito'y nakakulong pa dahil may problema at nakasuhan ito ng mga panahong yun. Okay, so... Tingnan mong hayop ka, wala kang alam kang hayop ka. Nakakulong ba yan? Matagal na nakawala yung hindot ka. Tumakbo na ngang mayor yan. Diyan sa Alvira ngayon. Wala kang alam kang animal kang sa kang journalist, di mo alam. Anong nakakulong? Nabaril nga, kunwari daw yan doon sa isang court. Dahil sa pangangampanya. Nakawala na yan, Mike Abby, pinakawala ng amo mo. Dahil hindi daw matibay yung mga ebidensya. Wala daw malakas na ebidensyang ipapakita. Samantalang inamin niya noon na sila mga drug lord sila ng kanyang ama. Pag upo pa lang ng amo mo na bangag, ay dahan-dahan ang natunaw yung mga kaso niyan. Kaya nga tumakbong mayor rin ngayon sa Alvira Leyte. Kung isa ka rin, nako mga kababayan, pinakamaganda dahil ito po ay naghahanap din ng katarungan eh. Sos? Ayan po ito. Yan si Espinosa. Yan nga, alam naman, kilala naman yan. Yan ang batang Espinosa na controversial ng araw. Ano yan, bakit? Okay? Na isa po na isa sa mga papanagutin or kanyang naghahanap po ng mga pwedeng magkaroon ng katarungan or may kaugnayan po sa hustisya. Ayan. Bakit nga? Yung kanyang ama at saka siya ay naging controversial. Ito si Espinosa po ay nakulong po ng matagal-tagal. Okay? At ngayon may kaso pa rin. Ito naman kanyang ama ang pinaka-controversial dahil ito po yung inimbestigal sa Kongreso. Nakakulong na pero nawala pa noong mga panahong yon. So kaya po dagdag na problema ito. Kung yung magugulit hindi dumulutang ang pangalan ng Espinosa doon sa mga original na complainant o listahan ng mga naunang nagreklamo against Duterte sa ICC. Di ba? Pero ngayon po ay ayan na. Kasama na po sa ano tawag dito na willing ng tumestigo.
Kaya sa palagay, Hindi mo lang binabanggit, Mike Abe, na mga drug lord yung mga mag-ama na yan. Kaya nagka-problema. Kaya nagkaroon ng problema yung kanilang buhay. Kaya napatay ang kanyang ama. Dahil talagang inaamin nila noon ng mga drug lord yan, pinagtatakpan mo pa. Talagang isa kang protector ng mga kriminal. Gusto mo lang talagang palabasin na masama si dating Pangulong Duterte. Marami nagpapasalamat nung napatay ang yang Espinosang ama. Dahil nga nabawasan yung droga dyan sa Liti. Hanggang dito sa amin sa Bull, umabot yan. Hindot ka. Kayo mga tao dito, marami akong kakilala. Ilan ang kakilala ko na maagang namatay dahil sa droga na yan. Yung mga yun, may mga naghahangad ba ng hustisya? Tapos yung mga drug lord na yan, gusto mong mabigyan ng hustisya? So Mike Abe, lumaki na lang yung ilong mo dyan sa pagsisinungaling mong hindot ka. Talagang napakasinungaling mong tao ka. Protector ka. Nabigyan ka siguro din ng payula, nabigyan ka ng pira nitong si Kerwin Espinosa. Kaya tudo pagtatanggol ka yan sa mga kriminal na yan. Talaga namang hintayin mo Mike Abe na dumating yung pagkakataon, yung time na mawala yung amo mong si Bangag at pumalit si Sara Duterte. Hindi ka namin kakalimutan. Hindi ka rin namin tatantanan sa panahon na yan. Nakala mo ba? May panahon din na darating na yung mga kasinungalingan mo ay makakarma ka. Hindi lahat ng panahon na makapagsinungaling ka Mike Abe. Yun ang hindi na natin tapusin yung video ni Mike Abe. Wala namang ibang mga sinasabi yan. Kung hindi, problema daw si dating Pangulong Duterte dahil kay Kerwin Espinosa. Dagdag problema daw dahil willing na daw na tumistigo doon sa ICC. Ganyang mga tao ba ang magpabagsak kay dating Pangulong Duterte? Yung mga self-confessed drug lord? Bayan, hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Romeo Robles. Yun ang shoutout din kay Cat Carrots. Shoutout kay maraming komento si Romeo Robles. Shoutout rin kay Francis Sakuli Kanda. Shoutout kay Frida Agapito. Shoutout kay Tumak. Shoutout kay Himando Morfon. At kay Mila Ye. Kay Alexander Malinlin. At kay Ma'am Berje, Religious ng Pulilan Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Idisa Borby, kay Mike Bataraw, at kay Matias, at kay Ronnie Cabral, kay Michelle Bolima, at kay Ma'am Idisa Borby. Shout out sa inyo lahat. Yun ang dito na lang muna once again. This is Aron TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.